pagpanaw ng dalawang veterano na hulaan ni Rudy Baldwin. Iba ba pang prediksyon ni Baldwin mangyayari pa nga ba? Gumulantang ang buong bansa sa balita ng magkasunod na pagpanaw ng dalawang kilalang personalidad sa industriya ng sining, si Pilita Corrales at si Nora Aunor. Hindi lamang ito basta mga pangalan sa showbiz, sila ay mga haligi, mga simbolo ng talento, tapang at dedikasyon sa kanilang sining. Ang kanilang pagkawala ay hindi lang simpleng pagpanaw, ito'y isang malalim na sugat sa puso ng kulturang Pilipino. Ano ang naging kontribusyon sa industriya ni Nora Aunor at Pilita Corrales? At paanong nagawang mahulaan ni Rudy Baldwin ang pagpanaw ng dalawang veterano? Yan ang ating aalamin. Pilita Corrales, ang Asia's Queen of Songs. Si Pilita Corrales ay isang pangalan na hindi maaaring kalimutan ng sinumang sumubaybay sa gintong panahon ng musical na sining sa Pilipinas. Isa siyang alamat sa larangan ng OPM. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Bulacan. Unang natuklasan ang kanyang talento sa pagkanta sa murang edad sa pamamagitan ng mga barangay singing contest at mga pistang bayan. Ngunit ang tunay na simula ng kanyang pag-angat ay nang siya'y mapanood sa isang popular na TV variety show noong dekada 60, ang Student Canteen. Sumunod na lumabas si Pilita sa mga tanyag na entablado tulad ng Cultural Center of the Philippines, Araneta Coliseum, Folk Arts Theater, at maging sa mga international concert tours sa Hong Kong, Japan at Middle East. Isa siya sa mga unang Pilipinong mang-aawit na bumisita sa mga Overseas Filipino Workers, OFWs, upang mag-perform sa mga kampo at base militar bilang paraan ng pagbibigay ligaya sa mga malalayong kababayan. Ilan sa kanyang pinasikat na awitin ay mga kundiman na muling pinasigla sa kanyang boses, mga OPM classics gaya ng Ikaw ang Buhay Ko, Himig ng Pag-ibig at Sa Iyo Lamang. Pero higit sa kasikatan ng kanyang mga kanta, si Pilita ay kilala sa pagiging makabayan at mapagkalinga. Isa siyang aktibong tagapagtanggol ng kulturang Pilipino, madalas lumalahok sa mga programa ng NCCA, National Commission for Culture and the Arts, at isa ring mentor ng maraming kabataang mga awit sa pamamagitan ng mga grassroots music workshops sa probinsya. Hindi rin siya lumayo sa isyong panlipunan. Ginamit niya ang kanyang boses hindi lang sa entablado, kundi sa mga kampanya ukol sa karapatan ng kababaihan at karapatang pantao. Isa siyang ehemplo ng isang artistang hindi lang para sa entablado, kundi para rin sa bayan. Sa kanyang pamamaalam, tila isang liwanag ang biglang nawalan ng kinang. Ngunit habang may musikang Pilipino, mananatiling buhay ang kanyang alaala. Isa siyang kayamanang kultural, isang musikerong bayani na tumawid sa panahon at puso ng sambayanang Pilipino. Nora Aunor, ang superstar. Sa kabilang banda, si Nora Aunor ay isang alamat. Siya ay hindi lamang artista, isa siyang institusyon. Sa kanyang mga mata, kilos at tinig, nahubog ang damdamin ng isang buong henerasyon. Bakit si Nora Aunor ay tinaguriang The Superstar? Hindi lamang siya reyna ng takilya noong mga dekada 60 at dekada 80, kundi isa ring hinahanga ang aktres. Sa kanyang pagsasakatawan ng mga iconic na papel sa himala bilang si Elsa, ang batang probinsyana na naging pinaniniwalaang propeta, sa Bona bilang isang babaeng alipin ng pag-ibig, at sa Tatlong Taong Walang Diyos bilang biktima ng digmaan at pang-aabuso, si Ate Guy ay sumalamin sa pinakamalalalim na sugat ng lipunang Pilipino. Pero hindi lang sa mainstream siya na mayagpag. Nang tumanda ito, pinasok niya ang mundo ng indie films kung saan muling nabigyan ng pagkilala ang kanyang husay. Mga pelikula gaya ng Thy Womb na nagbigay sa kanya ng parangal sa Venice International Film Festival at Taklub ay nagpatunay na kahit sa modernong panahon, ang ningning ni Nora Aunor ay nananatiling walang kupas. Ngunit higit pa sa mga tropeyo at parangal ang kanyang kontribusyon. Si Nora Aunor ay naging tinig ng masa, isang babaeng mula sa simpleng pamumuhay sa Bicol hanggang sa marating ang rurok ng tagumpay sa pamamagitan ng talento, tiyaga at puso. Naging simbolo siya ng pag-asa na kahit sino basta may pangarap ay pwedeng marating ang langit. Kaya't nang pumanaw si Ate Guy, hindi lang mga taga-showbiz ang nagluksa, kundi ang sambayanang Pilipino. Ang matinding prediction mula kay Rudy Baldwin. Hindi maiiwasang balikan ngayon ang matagal ng post ni Rudy Baldwin noong Marso 11, 2025 na siyang muling pinag-uusapan ng netizens matapos ang pagkamatay ni Pilita Corrales at Nora Aunor.
Ang linyang ito ang pumukaw sa atensyon ng publiko. Minakita akong dalawang veteran na artista at dalawang kilalang mang-awit ang magpapaalam na sa mundo natin. Ngayon sa pagkamatay ni Pelita Corrales, isang mang-aawit at artista, at Nora Aunor, isang actress at recording artist din, muling umingay ang pangalan ni Rudy Baldwin. Dahil sa tila pagtugma ng mga kaganapan sa prediction ni Rudy Baldwin, lalo pang lumalim ang paniniwala ng maraming Pilipino sa kanyang mga sinasabing vision. Marami ang nagsabing hindi ito simpleng pagkakataon lang na ang kanyang pagbabanggit ng dalawang veteranong artista at dalawang kilalang mga awit ay isang paalala na may mga bagay sa mundong hindi maipapaliwanag ngunit dapat seryosohin. Ang kanyang babala tungkol sa kahalagahan ng kalusugan, pagiging maingat sa lahat ng oras, at ang biglang pagkawala ng mga kilalang personalidad ay naging sentro ng diskusyon sa social media at mga programa sa TV. Muli ang kanyang pangalan ay bumulusok sa trending topics habang ang ilan ay nagsimulang muling balikan ang kanyang mga nakaraang babala at nagtatanong kung ano pa kaya ang susunod. Hindi man tiyak kung sila nga ang tinutukoy ni Rudy, pero hindi maikakailang ang mga salitang binitawan niya ay tila tumpak sa nangyari. Mula sa mga veteranong artista hanggang sa mga bagong mukha sa telebisyon, iisa ang damdamin, pagkalugmok at paggalang. Ang mga programa sa TV ay nagsagawa ng tribute. Ang radyo ay tumigil pansamantala upang ipatugtog ang mga awitin ni Pelita. And ang social media ay nabalot ng mga larawan, videos, and alaalang kasama si Ate Guy. Kung may isang bagay na iniwan sa atin ni Pelita Corrales at Nora Aunor, ito ay ang paalala na ang talento ay walang saysay kung walang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Hindi lang sila performer, sila ay tagapagturo, inspirasyon, at boses ng tunay na Pilipino. At sa konteksto ng vision ni Rudy Baldwin, muling nabuhay ang interes ng publiko sa mga babala ng mga tinatawag nilang visionary. May katotohanan man or wala ang lahat ng sinabi niya, isang bagay ang malinaw. Ang buhay ay napakaikli. Sa kabila ng lungkot, dapat nating yakapin ang mga iniwang alaala ni Pelita at Nora. Sa bawat kanta ni Pelita at sa bawat eksena ni Ate Shay, mabubuhay sila sa puso ng sambayanan. Ang paalala ni Rudy Baldwin ay dapat ding ituring hindi bilang pananakot, kundi bilang babala ng kahalagahan ng pag-iingat at pagdarasal. Ang buhay natin ay dumadaan lang sa mundong ibabaw. Kaya't pahalagahan natin ang bawat oras. Ang bawat pagkakataon na mayroong buhay, mayroong lakas, at mayroong minamahal. Hindi natin alam kung kailan tayo o ang mahal natin sa buhay ay mawawala. Kaya't habang narito pa tayo, yakapin natin ang bawat sandali ng may pananampalataya, malasakit at pagmamahal. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagpanaw ng dalawang kilalang personalidad? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.